Magandang umaga po sa inyong lahat. So may error pala ako. May error. Go live. Bakit nag-error? Go live. Okay. Kay Grace Line, magandang umaga. Ngayon po, ang tanongin natin sarili natin. Ano kaya ang epekto? Ano kaya ang misteryo sa likod na katotohanan ang boto ng Supreme Court na nagbasura sa hinihiling ni Bato na temporary restraining order na 9 kumontra, nagbasura, 5 ang nagrekomenda na tanggapin at ibigay ang TRO at 1 ang gumitna. Ano kaya ang misteryo sa likod niyan? Ayan ang sasagutin natin sa ngayon. At sa tingin ko matutuwa kayo sa sagot natin. At least gusto ko lang maintindihan ng tao kung ano ang nangyayari. So, okay? Inayos ko lang kasi may isa akong ano na hindi ata ano. Ayun. Ayun. Okay, good. So, Burcha Barutso. Like Dan. Tapos si Grace Line. Kasi magandang umaga po. Ganito po yun, ladies and gentlemen. Unahan ko muna sa kanta ni Sarah na ginawa ko. Kanta para kay Sarah pala. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Yan ang bagyo. Mga kontraktor, ubusin niya. Si BBM, Sandro, ikulong niya. Si Tamba, Zaldi, ikulong niya. Tapang at malasakit, ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS-Void, sa mga gamalin. PhilHealth. Ayan. So, ito ang ating pag-usapan sa ngayon. Pero bago yan, patugtog muna tayo ng ating favorite song, the channel song. Sa Pilipinas, kilala ang tindig. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inaapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Good morning! Good morning! Aling po nga po. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo,
Itong inyong programa. Okay? Ito ngayon ang tanongin natin. Ang ating pag-usapan, ano ang misteryo sa likod ng Supreme Court decision? Ipakita ko sa inyo. Mga maayong buntag, Willie Singka. Ang galing ng music. Salamat. Salamat sa nag-compose na si Roy, si Brian Rodriguez. So ito po yung makita ninyo, ito po yung press briefer, hindi pa yung decision, press briefer ng Supreme Court. May petsa na May 20. Basahin natin, the Supreme Court in Bank, in a special session held this morning, May 20, 2026, acted on GR number 278747. Rodrigo Roa Duterte and Senator Ronald Bato D.M. de la Rosa versus Honorable Lucas Bersamin et al. The EC, in a vote of 951, denied the prayer for a temporary restraining order and or status quo ante-order filed by Senator Ronald Bato M. de la Rosa. The full resolution and the separate concurring and dissenting opinions of the members of the court will be uploaded to the EC website on Monday, May 25, 2026. In Senator De La Rosa's manifestations, he prayed for a TRO or SCAO to prevent the Department of Interior and Local Government, the Department of Foreign Affairs, the Department of Justice, the Philippine National Police, the National Bureau of Investigation, the Bureau of Immigration, the Armed Forces of the Philippines, and the Criminal Investigation and Detection Group from arresting him on the basis of any warrant from the International Criminal Court and notice and diffusion from the International Criminal Police Organization or any foreign judicial or quasi-judicial instrument without a Philippine judicial warrant. The Supreme Court only decided on the prayers for interim relief. The main issues raised by the parties in their pleadings and motions are yet to be resolved in the main case. A copy of the available pleadings may be downloaded from the current cases section. Okay, yan po ang sinabi ng Supreme Court. Stop. Ano ibig sabihin nito? Willie Singka, Atty. Toto, ang agapan ng Judas na si Pam ay walay ayo na si Pam bari 4. Bari 5. Sapo si Hey Wilgalism watching from Basista, Pangasinan. Santos Kabuasan sa mga Pangasinan, mga kamag-anak ko diyan. Power of due process. Good morning, attorney. Bukas na po lalabas ang resolution sa kaso ni Perardo at ni Senator Bato. Hindi po yung resolution nyo, kundi decision lang yun sa TRO na hinihingi ni Bato. Okay, Argo, Sara, wala nang iba. Tapos Marilyn, watching from Bulacan. Tapos Greggy Banyes, interesado ako sa topic. Salamat po. Okay, Zapata. Pipito Bato. Bato watching from Nueva Ecija. Idol Toto, sa katotohanan. Saan ka sa Nueva Ecija? Sa mga kaibigan ko dyan sa Cabiao, Nueva Ecija. Mga client ko dyan sa Cabiao. Magandang umaga sa inyo lahat. Yung mga pinanalo ko dyan. Magandang umaga. Isa na sa ipanalo ko dyan, yung namatay na. Si dating Mayor Biding Garcia. Okay, sana sa langit ay maayos ang pinuntahan ni Madam Biding. Alfredo Hicale, maraming salamat sa musika mo na mga reggae. Tapos si Don Sir Castro, Mayapabak. Okay, Marlene. Ano nangyari sa sitwasyon ni Sen Bato? Ito, pag-usapan natin. Si Eladio Socorro, Tamsak. Okay, tapos si Maricar Santos, salamat Attorney Toto. So, yan ang pag-usapan natin.
So, nabasa ko na po yung decision. Ano bang ibig sabihin yan? May chance pa ba si Bato? Yan, pinakatanong. Ngayon, ayaw ko na kontrahin, pero ang Supreme Court, kung ano, pero pag-aralan natin, pasensya na Supreme Court, laliman natin ang pagtingin. Ganito po yun. Kung mag-desisyon, halimbawa, kung nag-desisyon ng Supreme Court, pabor kay Bato, ito po ang sitwasyon ng Supreme Court. Pag nag-desisyon sa kay Bato, kinikilala ng Supreme Court na mali ang pag-aresto kay Duterte. Kasi bakit? Pariha ang sitwasyon ni Bato tsaka ni Duterte. Ang ginamit sa pag-aresto kay Duterte ay ICC warrant of arrest. Ang ginagamit ngayon kay Bato ay ICC warrant of arrest. So, pag pinayagan ng Supreme Court na arestuhin si Bato, ibig sabihin, tama ang pag-aresto kay Duterte. Tanong, pwede ba yan? Ang problema lang po ay sigurado ako na hindi kilalanin ng Supreme Court. Walang matinong justice ang tatanggap na tama ang pag-aresto kay Digong at tama ang ipa-aresto si Bato. Pero ang tanong, bakit? Bakit kinanggihan ang hinihiling ni Bato na ipatigilin ang pag-aresto sa kanya kahit pansamantala lamang? Ang sagot yan ganito. Ang ugali po ng justices, total hindi pa naman ito final, wag mo na, steady pulso. So steady pulso, ang dalawang uri ang steady pulso. Patigilin yung mga mag-aresto sa kanya o di kaya hayaan mo muna sitwasyon. Hayaan mo magdesisyon ang mag-aresto kung mag-aresto sila o hindi. Pero technically speaking, pag merong mag-aaresto kay Bato, ano ang mangyari? Pwedeng makulong ang mag-aaresto. Bakit? Ganito po yun. Ang mga pulis, sila ni Vida, mali sila sa pagdeklara na pinapaaresto pa niya si Bato. Ang rason niya lamang ay hindi pinayagan ng Supreme Court ang hinihingi niya na pagpapigil na arestuhin siya. Bakit? Mali. Kasi po, tanging judge lamang sa Pilipinas ang pwede mag-utos ng aresto. Ang Supreme Court hindi nag-utos na mag-aresto. Tahimik ang Supreme Court. So ngayon, ang nag-utos si Acting Justice Secretary Frederick Vida. All right. Attorney Vida. Ngayon po ay hindi ka kakasuhan, hindi ka matatanggalan ng lisensya bilang abogado kasi kakampi mo si BBM, kakampi mo si Boying Rimulya. In fact, si Boying Rimulya pa naglagay sa iyo dyan sa Department of Justice. Ganun po yun. Ibig sabihin, tahasan kong sinasabi na ang implikasyon na nag-utos si Acting Justice Secretary Frederick Vida na arestuhin si Bato ay it's very, very unfortunate. Makukulong sa dito for illegal arrest. At kung may illegal arrest, okay lang kung illegal arrest. Ang problema kapag na-detain na si Bato, magiging serious illegal detention kung 3 araw. At ang kulong niyan ay reclusion perpetua. At matanggalan ka pa ng lisensya pag-abogado. Matanggalan ka pa ng karapatan na bumalik sa gobyerno kahit anong pwesto. Kahit ihalal ka pa, kahit itatalaga ka pa sa pwesto. Yan ang sugal na tinahak ni Acting Justice Secretary Frederick Vida. Alam niya man niya yan. Ang problema niyang delikado dyan.
Ngayon, okay. Wala siyang problema sa ngayon dahil kakampi pa niya ang nasa pwesto. Pero oras na pumalit ang pwesto, nakakaawa ito si Frederick Vida. Yan po ang isang sekreto sa likod ng misteryo ng utos ng Supreme Court. Ang problema sa utos ng Supreme Court ay malabo. Sa mga mababang isip ng mga abogado, hindi nila maabot. Pero kung mataas ang isip mo na abogado, alam mo na hindi mo pwede ipatupad ang warrant of arrest. Number one reason, ulitin ko, tanging judge lamang ang pwede magpa-aresto sa tao sa Pilipinas. Kaya, ang Supreme Court ay hindi nag-utos na arestuhin si Bato. Tinanggihan lamang ang hingi na patigilin ang mga DOJ, ang pulis, ang NBI, at iba pa. Pero tinanggihan ng Supreme Court. Bakit? Ang isa pang ibig sabihin yun ay nakita naman kasi ng Supreme Court na magaling magtago si Bato. Hindi kayang hulihin. So, wala si Bato lumabas lumayas So, paano pa ngayon patigilin ng Supreme Court ang pag-aresto sa kanya? Hindi naman siya kayang arestuhin at wala siya. Di ba? Pero, may 5 sa 15 justice ang nagsabi kumampi kay Bato. Bibigyan si Bato ng TRO. Bakit? Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Hi, happy Sunday, kapatid. Kamusta kay Daddy Lo? Kim Baulian. Noli Esquijo. Galit na galit ang ilang senador kay Senador De La Rosa dahil pera na kasi naging Bato pa. Okay Okay yung joke mo So, ganito. Ang lahat ng pag-aristo ay dapat klaro. So, ang tanong, mayroon bang klaro pag-utos sa pag-aristo? Wala. So, hindi pwedeng aristuhin sa Bato. Ang pangalawang rason ko kanina na hindi bubigay ang Supreme Court ay nawala si Bato Kailan nawala si Bato? May 14. Nawala na siya. 12:30 na madaling araw. Kailan nagdesisyon ng Supreme Court? May 20. At May 20, hindi pa inaresto si Bato. Kaya, sa totoo lang, masakit sa mata ng mga justice pag makita na yung isang nagmumotion ay tumatakbo. Kaya yan ang rason kung bakit yung siyam ay hindi bumuto pabor sa kanya. Ganon po yun. Siyempre, ang iniisip nila, flight means guilt. Although wala pa namang pronunciation kung guilty si Bato o hindi. Pero naasar na insulto yan ang siyam na justices. Pero ang 5 justice ay bumuto pabor kay Bato. Kung hindi lang tumakbo si Bato, hindi lang siya umalis sa Senado, sigurado may TRO na ngayon. Sigurado ako doon. Ano ang rason ko? Ang rason ko, dahil may 5 na pumayag, bigyan siya ng TRO. At ano naman ang implikasyon nito? Ang misteryo sa likod nito kung bakit may 5 na pumayag. Tandaan niyo po ang tanong. Ang problema ng mga justices ay ganito. Ang argumento ng grupo ni Attorney Torion tsaka ni Attorney Jimmy Bundok ay ang Republic Act 9851 Section 17 ay hindi pwedeng gamitin para ipatupad ang warrant of arrest na nilabas ng ICC sapagkat hindi na tayo kasapi ng ICC. Yes. My grandson. I might make this. Yes, you make that.
Dikit na to, dikit. No, not now. Okay? I'm speaking. Okay, so ngayon, dahil wala si Bato, yun naman ang rason. Pero ano naman ang mas magandang makukuha natin na misteryo? What? What does it mean Yes. when 5 of the 15 justices voted in favor of Bato? Ang misteryo dyan, ganito po yun. Ang mga justice po ay napakatalino po niyan. They are very intelligent. At dahil intelligent sila, ang tanong, tama ba ang argumento ng abogado ni Bato na sina Jimmy Bundok at si Israelito Torion na hindi pwedeng ipatupad ang mandamiento de aresto ng ICC gamit lamang ang rason na Republic Act 9851? Yan ang tanong. So, ibig sabihin ng 5, konforme sa argumento ni Attorney Jimmy Bundok tsaka ni Attorney Israelito Torion na hindi pwedeng arestuhin si Bato kung gamit lamang ay ICC warrant. Talok. Oh, yes. At ang katwiran lamang ay yung batas na Republic Act 9851, Section 17. Ibig sabihin, tama si Atty. Torion sa 5 justices. Paano naman ang siyam na umayaw? Kung ako tanungin mo, hindi magkalayo ang opinion ng mga yan. Ang siyam na umayaw, tama rin sa tingin nila na tama si Atty. Torion. Ang problema lang, tumakbo si Bato. Anong silbi pa ng TRO kung wala naman ang arestuhin? Bakit pa na tayo mag-TRO? Wala, hindi naman siya maaresto. Nakatago naman. So, antayin na lang natin. Kung maaresto siya, babalikin dito si Bato uli, saka na nating aksyonan. Ganun po yun ang mentalidad ng siyam na justices. In other words po, solid na po ang conclusion na hindi pwede arestuhin si Bato kung gamit lamang ang ICC warrant of arrest. Yan lamang po ang kanyang conclusion dyan. Ibig sabihin, mali si ex-Justice Antonio Carpio, mali si Attorney Melvin Matibag na hindi matibag-tibag, mali si Solicitor General Darlene Berberabi. Marami silang mali, marami pang iba. Mali rin si Attorney Jesus Falsos in Onos, Falsos in Omnibus. Sino pang mali? Marami pang mga mali. Yung mga nagsasabi, mga Dean ko na, Mel Santa Maria. Ay, Dean Mel Santa Maria. Mali ka na naman. Huwag mo nga tawagin sarili mo na luminary. Lagi kang mali. Yan po ang ibig sabihin yan. So, basahin natin ngayon. Wala nang ibang logical conclusion. Kasi kung sabihin natin mali ang argumento ni Atty. Torion tsaka ni Atty. Bundok, bakit? Ang tanong ko, bakit bumuto ng pabor kay Bato itong 5? At yung isa nag-abstain, ibig sabihin, Order this, my coin. Okay. So, ganun po yun. Utak lang yan, utak. Pero tingnan natin sa Lunes, yan po ang aking nakikita dyan. Pero nakikita ko na very urgent ang tingin ng Supreme Court. Gusto nila, desisyon na nilang one time na. At ayaw nila na may paunang signal na titirahin na kagad kasi kasi pag mag-decision sila pabor kay Bato, ay titingnan ngayon ni BBM, hey, matatalo tayo kay Duterte kasi si Duterte kasama sa kaso. Yan ang ayaw ni BBM mangyari. At
siyempre nag-iingat din ang justices. At huwag natin sabihin na yung mga justices, ganun ang kanilang ginawa dahil kailangan nanghingi rin sila malita. Hindi po. Ang mga justices natin po ay mga, ano yan, mataas po ang uri ng kanilang ugali. Yes, sa Pilipinas po, ang ating problema sa Pilipinas, nakasalalay lamang ang kinabukasan ng bayan sa ugali ng opisyal meron tayo. Kung masama ang opisyal, patay kang bata ka. Yan po ang nakikita ko na sitwasyon. So anyway, let me tell you. What should I tell you according to my apo? Yes. Huh? I am announcing. What does that mean? I will file What? a petition for the writ of amparo para kay Bato bukas. What does that mean? Dapat kasi sa ito lang, What does iyon, that mean? What did that mean? it means only that I am filing another case for my Senator Bato. Okay? You know, did you see Bato? No. Bato, did you see Bato? No. What is the English of Bato? Rock. Rock, okay. He's the rock. Yes. Kaya, I guess he's a rock. Yes, correct. He's a rock. He's a rock. Bato is a rock. Yes, correct. He's a rock. So, gayon magpapail ako ng petition for the writ of amparo para kay Bato. Okay, Mr. Bato, hoping na mauna pa itong action ito at magpapalabas kagad ng order at ipapaliwanag ang PNP, ang NBI at bakit kaya hindi kayo pigilan sa pag-aristo kay Bato? Yan po ang aking prayer. Regalo ko lang yan kay Bato kasi gusto ko siya na senador. So, basahan lang ako dito. Si Porta. So, what? I'm reading. Hindi rin namin alam kung tama ang sinasabi. Kasi sabi mo mali ang ibang abogado. Yes, mali po sila. Wait. Yeah. Tapos Rochoy, dumdum, kalbo ka talaga. O siyempre, pareho kami ni Bato na kalbo. John Angeles, hi po attorney. Ronilo Garzon, ang taga-inherit ng utak mo, Dok, ara sa gid sa tupad mo. Pirme. Oh. Manny Kylo, corruption ang unahin nila. Ronilo Pigerson, because the 30 is dami. Naging bubo sa na mga attorney. Tama ka. Joseph Ogizi, utak mo na sa talampakan. Kwento mo lang yan. Rosity Cabilla, salamat kakampi pakakapala ni Bato. Siyempre, pareho kami graduate ng MSU Mindanao State University. Joseph, Bye-bye, guys. Bye-bye. Bye-bye daw. Saan po si Juan Saldam Mariaga, Saldariaga. Sana may utak po pa kayo kahit konti lang. Marami pong utak ko. Hindi po ako makapasa sa bar exam kung wala akong utak. Ganun lamang po. Okay? Rosetta Cubilla. Sorry pala sir, kampi ka pala ni Bato. Dapat sir, kampihan natin si Bato. Salamat po. Si Marciano T. ICC has no jurisdiction in the Philippines. Yes, that's correct. Greggy Banyes, kung hindi umalis si Bato sa Senado, pwede rin po mangyari. Pwede siyang patayin. Kasi sinabi ni Aimee kasi sa kanya, umalis ka kasi ipapatay ka. Alam mo, ayaw ko na pero ang mali talaga dito kung bakit nagkaputukan, ang NBI, Melvin Matibag. Dami nang inaaway mo, pati si Attorney Harold Despicio, inaaway mo. Grabe ka naman. Bata pa yung abogadong yan. Pareho naman kayo graduate ng Ateneo. Oh. So anyway,
Mali ka dyan, Mr. Milvin Matibag, tanging NBI po ang nanguna. Ito lang po. Bakit nag-iwan pa ng bag doon sa Senado? Kung wala kayong masamang intensyon. Nag-usap na kayo ni Speaker Alan Peter Cayetano at hindi ka na babalik. Bakit? Bakit mo nagpabalik na mahigit mga 40 na NBI at pinatago mo doon sa likod ng Senado? Kung doon sa building ng GSIS? Anong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, nang hahamon kayo, inaatake nyo ang Senate building. Kapag binaril mo po ang Senate building, inaatake mo na ang institusyon ng Senado. Kaya tama po si Alan Peter Cayetano sa pagsabi, the Senate is under attack. Inamin din nung taga-NBI na kabarilan ni Mau Aplaska. Sinabi niya, sinabihan pala siya, tinanong pala siya ni General Aplaska kung sino siya. Umatras siya stand down. Hindi na stand down. But bagkus tinutok pa ang baril. Kaya pinaputokan siya sa taas, warning shot. Pagkatapos nag-warning, nagpaputok pa. Dapat sana hindi na siya nagpaputok. Nagpaputok balik. Kaya balik talaga kayo, Melvin Matibag. Nagyayabang na kayo kasi kayo may hawak ng kapangyarihan. Pero oras na bumaliktad ang paya. Magkulob ang paya. Delikado ka. Bakit ka delikado? Lalo kang delikado kasi traidor ka pa, Melvin Matibag. Akalain mo president ka pa ng PDP laban? Bumaliktad ka? Yan ang isipin mo. Hindi lahat ng panahon ay sayo. Tapos, may kaso na flood control project ang asawa mo na si Congresswoman Ann Matibag. Pero bakit ikaw NBI? Dapat hindi mo tinanggap yun. Conflict of interest yan. Madadagdag sa kaso mo at kaso ng asawa mo yan. O ano pa? Nais ko lang i-address. Maraming nagpapahiya kay Attorney Jimmy Bundok. Bakit? Nung sinabi niya, kung may warrant of arrest kayo, isave nyo lang sa akin. Personally, pinagtawanan siya. Kasi sa totoo lang, hindi naman dapat sineserve ang warrant of arrest sa abogado ng akusado. Dapat sa akusado. Pero bakit nasabi ni Jimmy Bundok yun? Ganito po yun. Ano na, palitan, insultuhan na eh. Bakit na insulto? Nakaka-insulto si Trillanes? Akalain mo hindi ka pulis? Ikaw may warrant of arrest? Kaya sabi ni Jimmy Bundok sana, iserve mo sa akin personally. Ay nako, sino bang bobo? Okay? Hanggang dyan na muna tayo at babalik tayo mamaya. May diskarte lang po tayo. Si BC Bis, Imelda Puente, tama na muna yung haka-haka. Bukas malaman kung sino. Arjen Alaman, fake news ka taga. Ano ba fake news? Naintindihan mo sinasabi mo? Naintindihan mo sinasabi mo pag sabi ka na fake news? Paano mo sabi na fake news kung nag-opinion ako? May opinion ba na fake news? Kabubo mo ah. Dante Rapian, ulor ka matandang kalbo. Bakit? Wala ka ng argumento, tawagin mo lang ako kalbo? Alam mo yung mga tao na nanlalait ng mga kahinaan ng kapwa-tao, ay yan po ang mga tao na ubobs. Yan po ang mga tao na bobo. At saka, ikaw po ay may racial discrimination ka. Nanlalait ka sa lahing mga kalbo. Kaya kakasuhan kita ng crime against humanity sa panlalait, genocide. Pwede yan. Grabe. Pag nilalait mo ang lahi ng mga kalbo, that is genocide. Manny Reyes, tuloy mo lang katoto. Didi Channel. Sir Toto, pinatulan lang daw
ni Trillanes si Tubats. Eh di pinatulan din siya ni Jimmy Bundok. Sa akin mo i-serve ang warrant. Total si Trillanes lang naman mag-serve ng warrant. Ricardo Pastor. Tawanan tayo. Total natural naman ang kalbo natin eh. Di ba? Kalbo nga, gwapo naman. Di ba? Oh, di ba? Sabi ni Duterte, kalbo ka, gwapo naman. God bless, attorney, watching from Calamba, Laguna. Leone Galimba. Grace Laurio, lus-lus mo. Marstila, Kausin. Kamag-anak ko to, Kausin. Tormas, taga ano ka ba? Taga Barili, Cebu. Ricardo Pastor, sino pa isa? BCBs. Didi Channel, Manny Reyes. Fidel Mercado, good morning! Good morning, Art Sevilla. Saan ang ninakaw mo? Sa customs, Art Sevilla. Dati Rapidan, ulul ka rin, matanda ka. Okay, handyan lang muna tayo. Kasi magkalbo-kalbuhan tayo dito. Ano na lang, kanta lang Sunday morning, I got on the track. Hey, 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 it's a beautiful day. This is my beautiful Sunday. Yan, magdasal tayo po yung lahat. Mga Katoliko, Kristiyanong iba, magsimba po kayo ngayon. Ang mga kapatid ko na mga Sabadista, nakasimba na sila kahapon. Yung mga kapatid ko Iglesia, nakasimba nata ng Biyernes. Mga kapatid ko na mga Muslim, mga Islam, nagsimba nata noong Biyernes. So, sa lagon sa mga Muslim CCE, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay? Sino pa bang iba? Napahabol. Si Britney Spears, sayang, di ko inabot. Francis Reyes, hello, idol, watching from New Zealand. Shout out. Lalaine Torrenueva, salamat sa paliwanag, Dr. Toto, watching from South Carolina. Smart, apo nyo po. Ay, opo, talagang smart. Yes, tiyo, taga Barili, si Budi ay ka. Sige, gusto ba istoryahan ta ka? Asa nagikan ang apelido ninyo diya sa Barili? Nanggaling po yan, isang araw sa panahon ng Espanyol, kung gaano kagaling po pamilya Kausing. Noong panahon ng Espanyol sa Barutak, Iloilo, sumibat si Dr. Teodoro Kausing. Kasi hinahabol siya ng mga Espanyol. Sumibat siya, sa Cebu siya pumunta. Napunta siya sa Barili. At para hindi siya mahabol ng mga Espanyol, tinanggal niyang letter G sa kanyang apelyido. Kaya yan ang dahilan kung bakit ang mga anak niya dyan sa mga apo, lalo ng anak niyang abogado na si Casiano Kausing, ay tinanggal na rin ang G, nagiging Kausin sa Barili. Naging mayor sila dyan. Sikat. Actually, dalawa ang Kausing na congressman sa Cebu. Nagsabay sa panahon ng Amerikano. Si Congressman Casiano Kausing at saka si Congressman Eulalio Kausing. Dalawang distrito. Si Congressman Eulalio Kausing ay hindi na tumakbo ng re-election. Si Congressman Casiano Kausing ay tumakbo pa ng isang re-election. Si Congressman Eulalio Kausing ay inappoint ng American government na pinakaunang gobernador ng Davao Province, entire Davao Province. The first civilian gobernador general. Yan po ang dahilan kung bakit marami o damo o daghang Kausing sa Cebu, sa Davao. Tapos, after niya mag-serve as governor, inappoint siya na judge naman sa Court of First Instance sa Tacloban, Leyte. Yan ang dahilan kung bakit marami tayong kamag-anak na Kausing na mga waray-waray. Mga waray-waray, maupay nga aga sa inyo tanan. Okay, magandang umaga po lahat. Sino pag iba? Si Virgie Prisco. Dr. Toto, kasi ano ba opinion niyo sa argument ni Justice Leonen versus attorney ni Imbibim? Sinabi po ni attorney ni Justice Leonen, iba pag pinag-usapan ang substantive law. Iba ang jurisdiction sa
procedural law. Anong ibig sabihin nun? Pag tiningnan natin ang International Criminal Court, tinitingnan ng Pilipinas na krimen din sa Pilipinas ang crime against humanity dahil po sa Republic Act 9851. Kasama na rin dyan ang genocide. Kasama na rin ang war crimes. Tinitingnan lamang natin na crime. Pero walang jurisdiction ang ICC sa procedure. Kung paano mag-aresto, paano i-book, paano lahat, matters of procedure. Yan ang ibig sabihin ni Justice Leonen. Kaya hindi pwede ipatupad ang warrant of arrest dito sa Pilipinas. Ang warrant of arrest ng ICC. Okay? At nakikita ko po na titingnan ng Supreme Court ang katotohanan sa tanong, kasi ganito laging argumento ng nila ni Darlene Birbirabi ng Office of the Solicitor General, pati si Antonio Carpio, pati si Mel Santa Maria, pati si Jesus Francis. Ganitong argumento nila. Yes, naniwala kami na dapat ang lahat ng warrant ay dapat judge lamang ang magpalabas. Yeah. Ang counter-argument nila ganito. Oo, judge, pero wala namang sinasabi kung hindi pwede ang foreign judge. Mga bobo kayo. Bakit? Pasensya na, bobo ha. Bakit? Pag sinabi ng ating Section 2, Article 3 ng Constitution that warrant of arrest shall not issue if except upon probable cause to be determined personally by the judge. Ang ibig sabihin, judge lang ng lokal. Bakit? Hindi kinikilala ng lokal natin ang ibang judge. Bakit? Ibig sabihin, magpalabas ang judge ng Amerika, tatanggapin natin dito. Magpalabas ng utos ng warrant of arrest ang judge ng Japan, tatanggapin ba natin dito? Ang judge ng South Korea, tatanggapin ba natin dito? Ang judge ng Russia, tatanggapin natin dito? No pwede, mi amigo. Buenas días, mi amigos, amigas, a todos en la Zamboanga Hermosa. Ganun po ibig sabihin. Tanging lokal na judge lamang ang tinutukoy niyan. Kasi hindi mo pwede i-apply ang batas ng labas sa batas ng Pilipinas. Kaya nga, pag sinabi mo, pwede bang notaryo publiko sa Pilipinas at magpanotaryo ka sa ibang bansa, tatanggapin ba yun dito? Kasi hindi naman nagsabi ang ating batas na kung notaryo publiko na Pilipino o hindi. No pwede, mi amigo. Maliban na lamang kasi may bago ng agreement. Ang tawag sa bagong agreement among nations ay apostille. Sa apostille, pwede ka na magpanotaryo kagaya sa ginawa ni Saldico. Nag-file siya ng petition sa Supreme Court. Gamit lamang ang notaryo ng taga-Sweden. Kasi member ng apostille. Kaya tinatanggap. Kung walang treaty, hindi tatanggapin yun. Tapos, ang warrant of arrest ng ICC, wala tayong treaty. Kasi nag-withdraw tayo. Hindi pwedeng tanggapin yan. I'm pretty sure, isugal kong aking karangalan dyan na yan din ang sasabihin ng Supreme Court. Kaya lamang tinanggihan ang hiling ni Wato kasi tumakbo naman siya. Kapag tumakbo ka, tinitingnan ka para kang fugitive. Di ba? Pwede sabihin na fugitive. Bakit? Kasi, nanghingi ka nga ng TRO kasi tinitingnan mo na aristuhin ka. Nang ibig sabihin, alam mo na aristuhin ka. Bato? At dahil alam mo na aristuhin ka, tumakbo ka pa. Fugitive ka na. Although, walang epekto ang warrant of arrest. Ang argumento naman nila, na mga abogado ni Bato, hindi pwede maging fugitive. Ganon din si Justice Ascona. Hindi pwede maging fugitive. Bakit? I-issue pa yan eh. Magulo pa kung tatanggapin ang warrant of arrest sa Pilipinas, hindi. Tama naman. Di ba? So kaya, Lawrence Peña Florida, isip-isip din kalbo.
Ganon ang talino ng kalbo. Ha? Mers Led Del Rosario, magandang umaga po. Gregorio Babaran, inulit ng argumento sa surrender. Hindi pwedeng surrender. Bakit? Ang extradition ang dapat. Bakit? Pag binasa mo ang debate sa Senado sa gitna ng Miguel Zubiri na siyang nagpalagay ng salitang surrender at ni Gordon, ang sagot ni Gordon, kahit surrender na kayo, pariho lang ibig sabihin ng extradition. Bakit? Anong ibig sabihin ng extradition? Define extradition. In English, it is defined as, may taho pala. Surrender of one person from one country to another country. Iyan ang ibig sabihin or definition ng surrender, ng extradition. So, kaibla, kasama ang surrender. Intindi? So, ibig sabihin, para mo hulihin si Bato, apply ka muna sa Regional Trial Court ng petition for extradition laban kay Bato. Ganon na kasimple ang decision ng Supreme Court. Maniwala kayo sa akin. Beverly Choa, money changes everything. Okay, kay Madonna. Yeah, one of the songs favorites ko yan. Nung bata pa ako, Francis Reyes. Idol, dapat marinig ni Trillanes yung mga paliwanag mo. Ay, bubo naman Trillanes. Yan na nakita ko ni PBR na bubo. I am trustworthy. Sabi niya, whatever the word, bitbitin yan para, ay, isa ka naman. Si Arnon, good job. Toto, shout out naman from Napico, Pasig. Oy, sige, shout out ha. Si Arnon. Tapos Beverly Chuana, tawag ko na. Si Francis Reyes. Si Francis Reyes pala, si Francisco Reyes, no? Taga Nueva Ecija ka ba? Okay, magandang umaga po sa inyo lahat. Hanggang dyan lang muna tayo. Babatiin ko na si Ronaldo Dialula. Pinagpaniwala mo, kapwa mo sa mali. Hindi po mali, pasensya ka na. Tama po yan. Pasensya ka na po. Okay? Sino pa? Rodi Yap, Attorney Costing, ano maging decision? Ang sinabi na nagdesisyon po, tinanggihan sa boto na 9 ang umayaw, 5 ang pumabor kay Bato, at 1 ang abstain. Okay? So, Quirino Castillo, magandang umaga po, sir. Watching from Mindanao, Philippines. Wow. Where in Mindanao? Castillon. Kamag-anak ata ni Juan Castillo na aking kaibigan. Sa Maristila, Cousin Torres. Wow, galing. Another side of the story. Thanks for the FYI, Tio. Thank you. Okay, front side, 2700. Good to hear. CFI again. They are no longer around. Good day, sir. Okay. Fernie Pinto Sr., ang taong walang junior. Berge Prisco, Dr. Toto, ano pa bang opinion nyo? Okay, nasabi ko na, magandang umaga po sa lahat.